Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariasana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Pakibati muna. Pakisulyapan ang katabi bilang pagbati. Lingonin natin. Yan. Binabati rin natin ang mga nakasubaybay po sa online mass na ito na nasa kanilang mga tahanan. Ngayon ay batiin natin ang Panginoon natin ng malakas nating palakpak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga ngayon lang po namin nakasama, mula po nang magsimula ang pagsisimbang gabi, ang pinag-uusapan po, ang pinagninilayan natin ay ang 7 gifts of the Holy Spirit, ang 7 kaloob, regalo ng Espiritu Santo. At ngayon po ay yung panghuli na regalo na ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo. Natapos na natin yung 6, ngayon yung huling kaloob o regalo. Natapos na natin yung understanding, ang larawan natin, binibigyan tayo ng bigger picture. Natapos na natin ang wisdom, ang fortitude. Natapos na rin natin ang counsel, ang ano ba bang natapos natin? Piety kahapon, ano? At ngayon nga ay ang fear of the Lord, ang pinakahuli sa 7 at pinakamahalaga rin sa tingin ko sa 7 kaloob ng Espiritu Santo. Ang Tagalog po ay takot sa Diyos. Isang regalo na binibigay sa atin ng Holy Spirit. Takot sa Diyos. Tayo po ay maraming mga kinatatakutan. We have many fears ourselves. Marami tayong mga takot.
At marami ding uri ng takot. Yun pong salitang fear, sa Greek ay phobos. Doon ang galing yung phobia. Kaya marami tayong mga phobia, mga bagay na kinatatakutan. Yung phobia po ay medyo kaiba sa ordinary fear. Dahil pag meron kang phobia, parang nadidistress ka, nababahala, nag-aalala. At napakarami nga sa listahan ay napakaraming phobia. Sa dami nga po, at siguro yung may mga kanya-kanya din tayong mga phobia, ang ginagawa na lang po ay sa pagpapangalan ng phobia, tinutukoy kung ano ba yung kinakatakutan mo, tapos dinudugsong o suffix yung salitang phobia. Halimbawa, sa Latin po, halimbawa ay water, hydro, sa Latin, Kaya yung takot sa tubig, hydrophobia. Yung mga takot maligo siguro, pwedeng sabihin, hydrophobia. Maraming mga takot, may mga, ito yung tawag natin. Ayan, fear of the dark. Tawag dyan ay nyctophobia, yung dark nictus. At dinadaglagan ng phobia sa yung mga takot sa dilim. So minsan may mga ganyan, takot sa dilim. Fear of ghosts, multo, pasmo. Kaya pag dinagdag yung phobia, pasmophobia, takot sa multo. May mga ilan sa ating takot sa multo, may mga taong takot sa dugo. Sa Latin, hemo. Pag dinagdag yung phobia, hemophobia, hemophobic. Pag nakakakita ng dugo, naku, parang may nagkukulaps, Sabi nga, pag ganito, hindi pwedeng maging doktor na nag-o-opera. Takot makakita ng dugo. May mga unique na phobias na, ito unique to, fear of eating. Ayan. Cytophobia. Diyan po, wala akong katakot-takot. Fear of eating. Yan ang paborito kong libangan, kumain. Eto pa. May mga tao palang ganito, takot sa pera. Crematophobia. Ayan. Meron bang takot sa pera dito? Pwede po kayong, pag takot kayo, bigay niyo po yung pera sa amin. Kung medyo takot kayo magkapera? Crematophobia. Ayan. Ito pa, takot makalbo. At takot sa mga taong kalbo. Meron palang ganon. Peladophobia. Ayan. Takot makalbo. At takot makakita ng taong kalbo. Okay. Meron din palang takot sa pari. Tawag ay herophobia. Heros priest. Phobia, fear of priest. Meron palang mga takot sa pari din. Okay. So yan yung ilan sa mga maraming kinakatakutan natin. Pero ngayon, ibang fear. At ang atin ngang pag-uusapan ay fear of the Lord. Takot sa Diyos. Takot sa Diyos. Paano naman, Father, naging regalo ng Holy Spirit yung fear of the Lord? Parang hindi naman magandang gift po yan. Tatakutin kami. Matakot sa Diyos, parang hindi naman magandang gift. Dahil nga po, pag
naririnig natin yung salitang fear of the Lord, ang unang pumapasok sa isip natin ay takot sa Diyos, baka tayo maparusahan o baka tayo mapapunta sa impyerno. Kaya minsan naririnig natin, di ka ba natatakot sa Diyos? Di ka ba natatakot maparusahan ng Diyos? Kaya tuloy, parang hindi tayo komportable pag pinag-uusapan yung fear of the Lord. At bukod pa sa noong maliliit tayo, ginagawang panakot sa atin ang Diyos. Naalala ko na ako'y bata, pag hindi ako natutulog sa tanghali, sige ka, magagalit sa si Jesus. Matulog ka. Kinagamit na panakot sa mga bata, Pag malikot ako sa simbahan, nakikita mo si Jesus, nakatingin sa'yo, sige ka. Kaya tuloy, parang ang nabubuong larawan, nakakatakot naman si Lord. Baka ako'y sunugin sa impyerno. Kaya pag ganito ang maririnig mong gift, parang hindi naman magandang gift yata. Pag ganito yung ibibigay na gift, parang hindi tayo komportable. Fear of the Lord, gift of the Holy Spirit, tatakutin tayo, at yan yung regalo sa atin. Pag ito parang wag na lang, tatakutin kami para maparusahan ng Diyos. Pag daw po, para malabanan yung phobia, iiwasan mo yung sitwasyon, o kaya naman yung object na nagdudulot sa iyo ng fear. Halimbawa ay takot sa dilim. So umiiwas ka sa dilim para hindi ka matakot. Takot sa tubig. So hindi ka naliligo para hindi ka matakot. Paano to? Fear of the Lord. So lalayuan ko ang Diyos para ako hindi matakot sa Diyos. Kaya iintindihin po natin kung ano ba itong fear of the Lord. At bakit ito isang regalo na binibigay sa atin ng Holy Spirit? Bakit siya kaloob o gift of the Holy Spirit? So maganda yung sabi ni Pope Francis, ang ating Santo Papa. Sabi niya, it does not mean being afraid of God. We know well that God is Father, that He loves us, that He wants our salvation, and that He always forgives, always. Thus, there is no reason to be scared of Him. Sabi ni Pope Francis, hindi ito kagaya ng nararamdaman nating takot, kagaya ng takot-takot sa multo, o sa dilim, o sa kalbo. Sabi niya, hindi. Dahil ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos. At mahal tayo ng Diyos. At pag nga nagkakamali tayo, pinatatawad tayo ng Diyos. Dahil gusto niyang maligtas tayong lahat. Kaya sabi ni Pope Francis, there is no reason to be scared of God, to be afraid of God. Walang dahilan para matakot tayo sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng mensahe ni Pope Francis, sabi niya, fear of the Lord instead is the gift of the Holy Spirit, through whom we are reminded of how small we are before God and of His love, and that our good lies in humble, respectful, and trusting self-abandonment into His hands. This is fear of the Lord, abandonment in the goodness of our Father,
who loves us so much. Ganda nung sinabi ni Pope Francis, ano? Pinapaalala ng biyayang ito, ng regalong ito, na tayo ay maliliit, mahihina, hindi natin kaya sagad ang ating sarili. Kaya, ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa kamay ng Diyos. Yung nakakatakot na mangyari, sabi ni Pope Francis, yung tayo'y mapalayo ng lubos sa Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos. Dahil kung mapapawalay tayo sa Kanya, hindi natin kaya. So ito raw yung fear of the Lord. Ito raw, hindi yung matakot ka sa Diyos, hindi yon. Kundi, alam natin na mahina tayo. Alam natin na hindi natin kaya. Ang daming mga problema ng buhay. Itong pandemya, yun ang na-realize natin. Hindi pala natin kaya. Kailangan ko pala ng Diyos. Kaya, pinagkakatiwala natin ang sarili sa Diyos. At ang takot natin ay yung mapalayo tayo sa Diyos. Kasi nga hindi natin kaya. Para po ito'y lalong gawing, para malinaw, nais kong ibahagi yung kwento. Ito'y nakwento ko na sa isang misa ng linggo. Ito'y mula dun sa isang viral video na napanood ko. Kuha sa airport. Papasakay po yung tatay, papasok ng airport, hinatid ng pamilya. Sa video po, yung maliit na anak, yung batang babae, iyak ng iyak. At nakakapit doon sa binti ng tatay. Ayaw bumitaw. Huwag mo akong iwan, sabi ng bata doon sa video. Huwag ka nang umalis. At yung tatay, hindi. Maghahanap buhay si tatay. Huwag ka nang umalis. Iyak ng iyak yung bata. At pinilit na kunin ng nanay yung bata para nga makapasok na yung tatay sa loob ng airport. Pero habang lumalakad yung tatay, naku, lalong lumalakas yung iyak ng bata. Huwag mo akong iwan. Huwag ka nang umalis. Iyak ng iyak yung bata. Tay, huwag mo akong iwan. Nung napanood ko yun, nakakaawa yung bata. Sa sobrang pagmamahal, siguro nung tatay, ayaw niyang bumitaw. Ayaw niyang mapahiwalay. At yun nung nakatawag ng aking pansin, yung pagkakapit ng mahigpit doon sa tatay, ayaw mapahiwalay. Parang ganyan po yung fear of the Lord. Ayaw nating mapalayo. Ayaw nating mapahiwalay sa Diyos. Yan yung takot natin. It is the gift of experiencing God's loving embrace. And we become afraid to be separated from that embrace. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, parang ayaw nating mapalayo. Ayaw nating mapahiwalay sa Kanya. Kaya ang tawag ko po dito sa regalong ito ay the gift that embraces us so tightly. Ito yung regalo na tinutulungan tayong yumakap ng mahigpit sa Diyos. Kaya sabi ko rito, ito yung tingin ko, yung sa pito, yung pinakamahalaga. Dahil sa pamamagitan ng regalong ito, kumakapit tayo ng mahigpit sa Diyos. The gift that embraces us so tightly, para hindi tayo bumitaw, para hindi tayo mapahiwalay sa Diyos. When the Holy Spirit warms our hearts, we experience the Father's profound love, and we want to experience that love more and more. And we become so afraid of being separated from God. Parang dahil sa pagmamahal ng Diyos na naranasan mo sa buhay mo, kung paano inayos ng Diyos ang buhay mo, ngayon parang natatakot kang mapahiwalay sa Diyos.
Ito po yung fear of the Lord. Kaya ito'y holy fear. Magandang takot kasi ang takot natin, yung tayo'y mapahiwalay sa ating Panginoon. Ang magandang example na pwede kong gamitin dito sa Bible ay yung kwento ng Transfiguration of Jesus. Kung naaalala niyo yung tagpong yon, sinama ng Panginoon si Pedro, Santiago at Juan sa bundok ng Tabor. At habang andun sila, nagbagong anyo ang Panginoon at lumabas si Moises at Elias. Nagulat yung tatlo at sa sobrang tuwa ni Pedro, sabi niya, Lord, dumito na lang po kaya tayo. Gagawa kami ng kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Kumbaga ayaw ni Pedro matapos yung experience na yon. Kasi sobrang saya siguro yung naramdaman ni Pedro na naandoon si Jesus, si Moises at Elias. Parang ayaw niya nang matapos. Alam niyo, sa buhay natin, may ganyan din po. Pag ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ng Diyos, parang ayaw mo nang matapos. Parang ayaw mo nang mapahiwalay. Kaya natatakot ka na mapalayo sa Panginoon. Basically, the gift of fear of the Lord is the fear of separation from God's loving embrace. Yan yung takot na ito na ginagawa ng Espiritu Santo. Pinapakapit tayo ng mahigpit para hindi tayo mapalayo, mapawalay sa Panginoon. May dalawa pong ginagawa ang Holy Spirit para matanggap natin itong fear of the Lord. Ang una ay inner movement. The Holy Spirit moves to warm the heart, to give the heart that love we need. Kahapon ay piety, the gift that warms the heart. So, ang unang ginagawa ng Holy Spirit, pinag-aalab ang puso natin dahil sa pagmamahal ng Diyos. It is the pouring out of God's presence in us that overwhelms not only our hearts, but every part of us, making us His dwelling place. Kaya yan ang ginagawa ng Espiritu Santo, aalab ang puso, pinapadama sa atin ang init ng pagmamahal ng Diyos. At anong ginagawa natin? But God's inner movement asks for an openness from us. At dahil dito, we welcome His presence with open arms and hearts. It means we allow God to come and enter into our hearts. Kaya, pag naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, talagang binubukas natin ng todo-todo ang sarili sa Panginoon. Yan yung unang movement ng regalong ito, inner movement. Pinapadama sa atin ang pagmamahal at tayo naman, binubukas natin ang ating puso sa Panginoon. Pero meron niyang outer movement. Dahil pumasok ang Holy Spirit sa atin. Naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, tutugon naman tayo. Kaya outer movement. When we open ourselves up to God, the Holy Spirit will move us to a profound filial love for God. It is the moment when we say, ang sarap ng pagmamahal ng Diyos, ayoko nang mawala siya sa akin. Kaya, and we will do anything not to offend God, not to sin, because we are afraid to be separated from Him. Kaya dahil sa pagmamahal na ramdaman mo, tinutugunan mo, kaya umiiwas ka na masaktan mo ang Diyos. Kaya outer movement naman yon. And at sakali na mapahiwalay tayo sa Diyos, but when separation happens, the gift of fear of the Lord moves us to reach out, and we will do anything through the grace and help of the Spirit just to be with God again. Kung napahiwalay naman tayo at nagkamali,
tinutulak tayo ng Holy Spirit para muling manumbalik sa Panginoon. Kaya napakaganda nitong regalong ito kung tatanggapin natin. Ito yung nagpapakapit, lalong nagpapakapit ng ugnayan natin sa Diyos. At ang dasal natin, sana maging ganito ang ugnayan nating lahat sa Panginoon, yung bang ayaw nating mapahiwalay kasi napakabuti niya sa atin. At tinutugunan natin yung pagmamahal sa pamamagitan ng gagawin natin ang lahat para matumbasan ang pagmamahal na pinapakita ng Diyos sa atin. Yan po yung fear of the Lord, hindi yung takutin tayo o mapaparusahan ka. Yan, hindi po yan, kundi ito'y biyaya para lalong maging yakapin natin ang Diyos at mayakap tayo ng Panginoon. Kaya isang napakaganda na sana ay mangyari sa atin kung ibubukas natin ang sarili sa Espiritu Santo. May nabasa po akong isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay The Fingers Underneath the Door. Isang 3 taong bata ang katok ng katok sa pintuan ng kwarto ng kanyang nanay at tatay. Nasa loob po kasi yung daddy. Si daddy naman po, ang daming kailangang tapusin sa opisina, sinara yung pinto para hindi makapasok yung kanyang bunsong anak. Kasi nga may mga dapat siyang tapusin. Yung bata ay katok ng katok. Daddy! Daddy! Pero yung daddy nga may ginagawa sa loob ng kwarto. Kaya sabi daw ng daddy, "Oh, my beloved daughter, I can't be with you and play with you today. I have so much works to do and deadlines to meet." Bunso, hindi muna kita malalaro kasi may tinatapos na importante si daddy. Pero yung bunso daw, katok ng katok pa rin, "Daddy, Daddy, papasukin mo ako." At lalong nilaksan ang katok. Ang ginawa ng daddy para hindi siya mastorbo, naglagay ng takip sa tenga para hindi niya marinig yung iyak ng bata, "Daddy, papasukin mo ako." At nagtakip pa ng tenga para hindi niya marinig yung iyak at katok. At tuloy-tuloy siya sa kanyang ginagawa. Kasi nga may deadline. Maya-maya napalingon siya dun sa may pinto. At dun sa ilalim ng pinto, may dugo. Kaya dala-dali siyang tumingin sa monitor ng CCTV. At nang tingnan niya yung CCTV monitor, may CCTV sa may sala, nakita yung labas ng pinto ng kwarto, naroon yung bunso na nakahiga at yung daliri nakasuot doon sa ilalim ng pagitan ng pinto at nung sahig. At nagulat siya na andon. At nung tanggalin niya yung takip ng tenga niya, ilagay siya ng bulak, walang iyak at hindi kumakatok. Kaya dali-dali, he jumped from his seat, went near the door and said, "Baby, I will open the door." Bunso, saglit, bubuksan ko ang pinto. And upon hearing her father's voice, she said, "Oh, Daddy, you are there." At dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at naalis ang pagkakaipit ng daliri ng anak doon sa pagitan ng pinto at sahig. At dumudugo na nga yung kamay ng bata. Buti na lang, hindi ganon kalubha ang sugat. And the father asked her daughter, "Why did you put your fingers underneath the door? Ba't nilagay mo naman dyan yung daliri mo? Tama, nasaktan ka." Her daughter looked at her and answered, "Because, Daddy, I want to be with you." Kasi po, gusto ko po katabi po ninyo. Kaya niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bunso. So the daddy embraced her so tightly.
Mga kapatid, ito po ang ginagawa sa atin ng biyayang ito ng fear of the Lord. Parang kagaya ng bata sa kwento na kumakatok, umiiyak, gumagawa ng paraan para makasama ang daddy at maranasan ang yakap ng kanyang daddy. Yan po yung biyayang ibinibigay ng fear of the Lord, na sana maramdaman din natin yung ganong pagnanais na palaging katabi, kapiling ang Panginoon. At yung biyayang yan ay ibinibigay po sa atin ng Holy Spirit. Yung biyayang hindi tayo mapalayo, hindi tayo lumayo sa ating Panginoon. Why is this gift important? The gift of the fear of the Lord makes us experience our innermost need for God, His love, His embrace, and to express that love by loving Him back. Sana magkaroon tayo ng biyayang ito, yung pagnanais na hindi mapalayo, mapawalay sa Panginoon. Dahil naramdaman natin ang Kanyang pagmamahal at tutugunan natin ang pagmamahal na yon by loving Him back at pag-iwas sa mga bagay na alam nating makakasakit sa ating Panginoon. Kaya ito pong huling gift na ito ay napakaganda. Sana hingin natin ito ngayong araw na ito. Lord, sana po makayakap ko kayo ng mahigpit para sa ganon. Maramdaman ko yung pagmamahal niyo lalo para hindi ako mag-isip na mapalayo at mapawalay sa inyo. And our prayer, O Holy Spirit, shower your gift of fear of the Lord in me, that I may be able to experience your loving embrace and to have a heart always longing for your embrace when separated from you. Amen. So yan na yung huling biyaya na hihingi natin sa Espiritu Santo. Ang biyaya ng takot sa Diyos. Ito yung biyaya para yakapin natin ng mahigpit ang ating Panginoon. At kapag naramdaman natin yung init ng pagmamahal, matugunan din natin ang pagmamahal by loving Him back sa pamamagitan ng pagtugon ng may pagmamahal sa Panginoon. Amen. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating Panginoon. So mamaya sa panalangin ng bayan, pag sinabi kong pagdasal natin, ito yung biyayang hihingi natin. Lord, sana mas mahigpit ko kayong mahalin at sana wag po akong mapawalay sa inyo. Dasal natin yon araw-araw. Lord, sana ngayong maghapon, mas lalo akong mapalapit sa inyo. Sana po wag akong mapalayo sa inyo sa maghapon. Pag nangyari yan at nararamdaman natin, ibig sabihin, tinatanggap natin ang regalo ng fear of the Lord. Okay. Ngayon po ay ang pagtatapos ng ating Korean Simba serye. Tatapusin na po natin ngayon. Ending na. Kasi bukas po ay may drama musical. Baka hindi matapos. Yan. At natagpuan nila ang puno na nasa may gilid ng bangin na pinagtaguan ni Yun Bin ng regalo para kay Seri. Nagsimulan magsiakyat ang mga kasama ng mag-ina upang halugugin ang puno. Ngunit, isang oras na nakakalipas, hindi pa rin nila matagpuan. Napaupo na lamang si Seri sa ilalim ng puno at napaiyak na naman. Nasaan ang regalo ng opa ko? Sabi ni Seri. Nang biglang may isang binatang matipuno ang lumapit sa kanya at sinabi, meron akong nakitang regalo sa punong ito. Kahapon, nakabalot sa plastik. Tiningnan ko para malaman ko kung anong laman. Kwintas ang laman. Sabay tingin kay Seri. Sa'yo siguro ito, kasi larawan mo ang nasa pendant. Sumagot si Seri, ay oo, tinago yan ng opa ko dito sa puno.
bago siya namatay. At sa sobrang tuwa, biglang tumayo si Seri para abutin ang kwintas. Pero na out of balance siya at mahuhulog sa bangin. Buti na lang naagapan siya ng binatang matipuno ang katawan para hindi siya mahulog sa bangin. At napaya po siya sa binata. Salamat at sinalo mo ako, sabi ni Seri. Ngumiti ang binata at sinabi, Neeche Pulsichak, buti na lang sa akin ka bumagsak. Kung hindi, baka nahulog ka sa bangin. Kaya pala ang title ni Neeche Pulsichak. Nagulat si Seri at sabi niya, Koreano ka? Bakit marunong ka mag-Koreano? Sumagot ang binata, Koreano rin ang tatay ko at tinuruan akong mag-Koreano. Paano nangyari yon? Na Koreano din ang tatay mo? At sumagot ang binata, mahaba-habang usapan yan. Magmerienda muna tayo at ikikwento ko sa iyo paano ako natutong mag-Koreano. At naglakad sila patungo sa bahay ng binata na magkahawak ang kamay. At habang naglalakad sila, sa isip ni Seri, puti, sa kanya ako bumagsak kanina. Neeche Pulsichak. At binigyan ni Seri ng matamis ng ngiti ang binata. At gumanti rin ito ng matamis ng ngiti. At napatingala si Seri sa langit na parang kinakausap ang kanyang opa. Salamat, opa, sa regalo mo. Sabay ngiti uli sa binata. Dito po nagtatapos ang ating simbaserye. At sila po'y naglakad na magkahawak ang kamay. Ito po ang picture. Iyan ay. Medyo maliit po yan, kaya may close-up po yan. Ito po. Napakalaki naman ang pisngi ng babaeng yan. At yung lalaki mukhang kamukha ni Father Gabi. Ano kaya mangyayari sa love story ni Seri at ng binata? Abang natin ang season 2 ng Korean Simbaserye sa susunod na Simbang Gabi na pinamagatang Neeche Pulsichak. May season 2 po pala yan. Okay. Tumayo na po tayo.